Ragas. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Elara habang nakatitig sa mamahaling barong Tagalog na nakalatag sa kanyang kama. Hindi isang maliit na tastas lang. Hindi isang sinulid na humiwalay. Isa itong malinis, walang awang pagkapunit sa kanang manggas mula sa siko hanggang sa balikat. Isang pinsalang hindi maitatago ng kahit anong dasal o pakiusap. Ara, anak. Nariyan na ba ang mga bulaklak na inorder ko? Ang matinis na boses ng kanyang ina, si Aling Dolores, ay tumagos mula sa sala, sapat na para pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Napatayo si Ara, agad na tinakpan ng kumot ang barong na parabang ito ay isang bangkay na kailangang itago. Oo po, inay. Kadarating lang po, pagsisinungaling niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Nakita niya ang kanyang ina na naglalakad-lakad sa kanilang sala, tinitiyak na ang bawat porselanang palamuti ay nasa tamang lugar at ang sahig ay kumikinang sa pagkakabunot. Para sa gabing ito, ang kanilang bahay ay kailangang maging perpekto. Ang lahat ay kailangang maging perpekto. Ito ang gabi ng kanyang pamamanhikan. Ang formal na paghingi ng kamay ni si Richard de Vera sa kanya, sa harap ng buong pamilya. Napakaswerte mo, anak, madalas sabihin ni Aling Dolores sa kanya, na may ngiti sa labi, ngunit may bakal na determinasyon sa mga mata. Isang doktor. Mula sa pamilyang de Vera. Sigurado na ang kinabukasan mo. Ang kinabukasan natin. Para kay Aling Dolores, ang kasal na ito ay hindi lang isang pagsasama ng dalawang puso. Ito ay isang transaksyon, isang tagumpay. Ito ang katuparan ng lahat ng pangarap na ipinagkait sa kanya ng tadhana. At si Ara, bilang isang mabuting anak, ay naroon upang tuparin ito para sa kanya. Ngunit ngayon, ang simbolo ng perpektong ikinabukasang iyon, ang mamahaling barong na isusuot ni Richard, isang pamana para sa pamilya nito, ay sira. Ragas. Ate Ara di. Napalingon si Ara sa kanilang kasambahay na si Nen, na nakatayo sa likod niya na may takot sa mga mata. Siya ang aksidenteng nakasabit sa manggas ng barong habang isinasampay ito kanina. Isang pamilyar, nakakakilabot na tunog ng napupunit na tela ang narinig nila at pagkatapos ay katahimikan. Anong gagawin natin, ate? Halos pabulong na tanong ni Nen, ang mga kamay ay nanginginig. Napalunok si Ara. Ang isip niya ay nag-uunahan sa paghahanap ng solusyon. Hindi niya pwedeng sabihin sa kanyang ina. Sisigawan siya nito, sisisihin, at baka kung ano pa ang magawa sa sobrang pagkadismaya. Ang pamamanhikan ay magiging isang kalamidad bago pa man ito magsimula. Kailangan natin itong ipatahi. Ngayon din, desidido niyang sabi. Tumingin siya sa orasan. 3:00 ng hapon. Mayroon pa siyang ilang oras. Pero ate, linggo po ngayon. At saan po tayo hahanap ng mananahi na kayang ayusin to agad-agad? Tama si Nen. Ngunit hindi pwedeng wala. Kailangang mayroon. Mabilis na kinuha ni Ara ang kanyang cellphone at nagmamadaling tinawagan ang kaibigan niyang si Belle. Sa gitna ng nanginginig na paghinga, ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Diyos ko, Ara. Ang lala, bulalas ni Belle sa kabilang linya. Teka, may alam akong isang maliit na patahian sa may kanto ng sta. Esperanza. Medyo tago yon, pero narinig ko magaling daw yung mananahi doon. Matandang lalaki yata. Baka sakali. Sta. Esperanza. Medyo malayo-layo sa kanilang subdibisyon. Ngunit wala na siyang pagpipilian. Sige, salamat, Belle, Anya, at mabilis na ibinaba ang tawag. Maingat niyang tiniklop ang barong at isinilid sa isang malaking eco bag na walang tatak. Kumuha siya ng pera sa kanyang wallet, higit pa sa inaakala niyang kakailanganin. Handa siyang magbayad ng kahit magkano. Nene, kapag nagtanong si inay, sabihin mo bumili lang ako ng gamot sa butika. Saglit lang ako, bilin niya, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Tumango si Nene, ang mukha ay puno pa rin ng pag-aalala. Naglakad si Ara palabas ng kanyang kwarto, dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sariling pamamahay. Narinig niyang kausap pa rin ang kanyang ina ang caterer sa telepono. Ito na ang pagkakataon niya. Naglakad siya ng mabilis, hindi humihinga, hanggang sa marating niya ang pinto. Paglabas niya sa malamig na hangin ng hapon, doon lang niya napakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Mabilis siyang nag-book ng sasakyan at ilang minuto lang ang lumipas,
bumabagtas na siya patungo sa barangay sta. Esperanza. Bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang kaba. Ang lugar ay ibang-iba sa kinagisnan niyang tahimik at malinis na subdibisyon. Masikip ang mga kalye, magulo ang mga kable ng kuryente, at maingay ang mga nagtatakbuhang bata. Matapos ang ilang pagtatanong, itinuro siya sa isang maliit na eskinita. At doon, sa dulo nito, nakita niya ang isang ngunit malinis na karatula, Reyes Tailoring. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Ang loob ng patahian ay maliit lang, napupuno ng mga rolyo ng tela, mga manikin, at ang amoy ng sinulid at langis ng makina. Sa gitna ng lahat, isang lalaki ang nakatalikod sa kanya, nakayuko sa kanyang makinang pantahi. Ang tunog lang ng mabilis na pag-andar nito ang bumabasag sa katahimikan. Tila hindi nito napansin ang kanyang pagdating. Napakatuon nito sa ginagawa, ang mga balikat ay matatag, ang mga kamay ay gumagalaw ng may tiyak na kasanayan. Excuse me po, nagsimula si Ara, ang boses ay mahina. Tumigil ang makina. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. At sa sandaling iyon, natigilan si Ara. Hindi ito matandang lalaki. Siguro ay kaedad niya lang o bahagyang mas matanda. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanya. Kundi ang mga mata nito. Malamig. Malalim. Tila walang anumang emosyon. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, ang tingin ay matalim na para bang sinusuri siya. Pagkatapos ay tumingin ito sa ekobag na hawak niya. Ano nang kailangan mo? Tanong nito, ang boses ay mababa at walang bahid ng anumang init. Napalunok si Ara, bahagyang nailang sa paraan ng pagtingin nito. Sir. Kailangan ko po sanang magpatahi. Emergency po. Napunit po kasi nanginginig niyang inilabas ang barong Tagalog mula sa bag at maingat na inilatag sa mesang kahoy. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ng lalaki nang makita nito ang klase ng tela at ang tindi ng pagkapunit. Kinuha nito ang tela, ang mga daliri ay marahang dumampi dito, sinusuri ang hibla. May kakaibang kislap sa mga mata nito habang ginagawa iyon, isang bagay na hindi nabasa ni Ara. Kailangan ko po itong maayos ngayon din po. Para po sa isang mahalagang okasyon mamayang gabi, paliwanag ni Ara, halos magmakaawa. Magbabayad po ako, sir. Kahit magkano. Ibinalik ng lalaki ang tingin sa kanya, ang malamig na ekspresyon ay nagbalik. Pinag-aralan nito ang mukha niya, ang kanyang damit, ang kanyang halatang pagkabalisa. Pagkatapos, tumingin itong muli sa barong nasira. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Para kay Ara, bawat segundo ay isang pagpapahirap. Umasa siyang ang alok niyang pera ang magiging solusyon. Umasa siyang makikita nito ang kanyang desperasyon. Sa wakas, ibinaba ng lalaki ang barong at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Pasensya na, miss, sabi nito, ang boses ay patag at pinal. Hindi ako tumatanggap ng rush job. Pagkasabi niyon, tumalikod ito, akmang babalik sa kanyang makinang pantahi, na para bang tapos na ang usapan at wala na si Ara doon. Ang tunog ng pag-urong ng silya nito sa sahig ay umalingaw-ngao sa maliit na silid, kasabay ng unti-unting pagguho ng lahat ng pag-asa ni Ara. Inis. Iyon ang naramdaman ni Mateo Reyes habang tinititigan niya ang babaeng nasa harap niya. Mukha itong hindi nabibilang sa magulo at maalikabok niyang patahian. Ang damit nito ay simple pero halatang mahal. Ang balat ay makinis. At ang mga mata nito ay puno ng panik na tila katapusan na ng mundo dahil lang sa isang punit sa damit. Mga mayayaman. Palagi silang nagmamadali. Palagi nilang iniisip na ang kanilang mga problema ang pinakamabigat sa lahat. Kaya't sinabi niya ang mga salitang palagi niyang sinasabi sa mga ganitong klase ng customer. Hindi ako tumatanggap ng rush job. Simpleng mga salita, isang pader na matagal na niyang itinatayo sa pagitan niya at ng mundo. Tinalikuran na niya ito, handa nang bumalik sa yakap ng kanyang makinang pantahi, ang nag-iisang kasama niyang hindi nang iiwan, nang marinig niya ang isang mahinang tunog. Isang pigil na hikbi. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo pa rin ang babae sa kinatatayuan nito, ngunit ngayon ay nakayuko na. Ang mga balikat nito ay nanginginig. Hindi ito nagsasalita, hindi nagmamakaawa, ngunit nakita ni Theo ang desperasyon sa bawat hibla ng pagkatao nito. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib.
Isang pamilyar na pakiramdam ng pagiging wala ng ibang malalapitan. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Napabuntong hininga siya, isang tunog ng pagkatalo sa sarili niyang patakaran. Magkano ang ibabayad mo? Tanong niya, ang boses ay mas malumanay na ngayon kahit pilit. Nag-angat ng tingin ang babae, ang mga mata nito ay mamasa-masa. Kahit magkano po? Sabihin niyo lang. Umiling si Tio. Hindi pera ang habol niya. Iwan mo yan. Babalikan mo bago mag-alas 6. Isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae, isang ngiting nagbigay buhay sa pagod nitong mukha. Talaga po? Sir, maraming salamat po. Halos magtatalon ito sa tuwa. Ako po si Ara. Babalikan ko po talaga mamaya. Salamat po ulit. At sa isang iglap, nawala na ito, dala ang ingay at gulo papalabas ng kanyang tahimik na mundo. Naiwan si Theo kasama ang barong na nakalatag sa mesa. Nilapitan niya ito at muling hinawakan. Pinya. Ang pinakamataas na uri. Ang borda ay pino, gawa ng isang bihasang kamay. Sa kabila ng pagkainis niya kanina, hindi niya mapigilang humanga. Ang pag-aayos sa ganitong klase ng tela ay isang hamon na pumupukaw sa dugo niya bilang isang mananahi. Ngunit kasabay ng paghanga ay may isang bahagyang kirot. Isang pamilyar na kirot na hindi niya maintindihan. Inayos niya ang tela sa ilalim ng ilaw, pinag-aaralan kung paano sisimulan ang paghilom sa malaking sugat nito. Bawat tusok ay kailangang maging perpekto. Bawat sinulid ay dapat na maitago. Habang nagtatrabaho siya, ang ingay ng makina ay naging musika sa kanyang tenga, at unti-unti niyang nalimutan ang babaeng naggangalang Ara at ang magulo nitong enerhiya. Ang tanging mahalaga ay ang tela, ang karayom, at ang sining ng pagbubuo. Aba, mukhang seryoso ang trabaho natin, apo. Napalingon si Theo. Ang kanyang lola Corazon ay nakatayo sa may pinto ng kusina, ay daladalang 2 tasa ng mainit na kape. Ang mabango nitong amoy ay pumuno sa buong silid. Lola! Nag-abala pa po kayo, sabi niya, bahagyang umiti sa kanyang lola. Inilapag ni Lola Corazon ang isang tasa sa tabi niya. Sumilip ito sa kanyang ginagawa, ang mga mata nito ay naniningkit habang pinagmamasdan ang barong. Napakagandang barong. Mukhang lumana pero napakatibay pa rin ang tela. Humigop ito ng kape bago idinagdag, kamukha ng barong ng papa mo, apo. Iyong isinusuot niya tuwing may espesyal na okasyon. Natigilan si Theo. Biglang bumalik ang pamilyar na kirot, mas matindi ngayon. Ang barong ng kanyang ama. Matagalan niyang hindi naiisip iyon. Isang alaalang kasama sa bowl ng mga masasakit na nakaraan. Nagkakataon lang po siguro, sabi niya, sinusubukang isantabi ang sinabi nito. Ngunit ang mga salita ng kanyang lola ay nagtanim ng isang binhi ng pagdududa sa kanyang isipan. Nang makaalis ang kanyang lola, hindi na mapakali si Theo. Ipinagpatuloy niya ang pagtatahi, ngunit ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na bumabalik sa kabuuan ng damit. May kung anong pamilyar dito. Ang paraan ng pagkakaburda sa may dibdib. Ang klase ng buttons na gawa sa shell. Imposible, sabi niya sa sarili. Maraming ganoong klaseng barong sa mundo. Ngunit hindi siya mapanatag. Binitawan niya ang kanyang ginagawa at maingat na binuhat ang buong damit. Sinimulan niyang suriin ang bawat pulgada nito. Ang mga tahi sa gilid. Ang laylayan. Hanggang sa marating niya ang kwelyo. At doon, bigla niyang naalala. Isang lihim. Isang maliit na sikreto sa pagitan niya at ng kanyang yumaong ina. Noong bata pa siya, tinuruan siya nitong magburda. At sa bawat importanteng damit na ginagawa ng kanyang ina, palagi itong nag-iiwan ng isang maliit, nakatagong marka. Isang palatandaan. Nanginginig ang mga kamay ni Theo, habang itinatagilid niya ang kwelyo, hinahanap ang panloob na bahagi nito. Hinaplos ng kanyang daliri ang makinis na tela. Sa una, wala siyang makita. Sabi ko na nga ba, imahinasyon ko lang, naisip niya. Ngunit hindi siya sumuko. Pinakiramdaman niya ang tela, at doon, sa ilalim ng tupi, naramdaman niya ang isang bahagyang umbok. Gamit ang kanyang kuko, maingat niyang inangat ang tupi. At napasinghap siya. Nandoon ito. Isang maliit, halos hindi mapansing borda. Isang letrang C na inistilo na parang bulaklak. C para kay Cecilia.
ang pangalan ng kanyang ina. Nabitawan ni Theo ang barong na para siyang napaso. Napatayo siya, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang mga alaala ay bumuhos na parang isang rumaragasang baha. Si Melissa, ang kanyang dating nobya. Ang mga pangako. Ang pag-ibig na akala niya ay panghabang buhay. At ang huling araw na nakita niya ito, ang araw na nawala ang lahat ng kanyang ipon para sa operasyon ni Lola, kasama ang nag-iisang pamana ng kanyang ama. Ang barong na ito. Impossible. Ang salita ay namutawi sa kanyang mga labi, isang pabulong na sigaw sa katahimikan ng kanyang patahian. Paanong nangyari ito? Paanong ang simbolo ng pinakamasakit na kataksilan sa buhay niya ay bigla na lang bumalik, dala ng isang estrangherang may mga matang puno ng pag-aalala? Nakatitig siya sa barong, hindi na bilang isang trabaho, kundi bilang isang multo ng nakaraan. Ito nga. Ito ang barong ng kanyang ama. Kinabukasan, bumalik si Ara sa patahian. Hindi para mangulit, kundi para magpasalamat. May dala siyang isang supot ng mainit na cheese roll at isang termos ng kape. Ito ang pinakamaliit na bagay na magagawa niya para sa lalaking sumagip sa kanya mula sa isang sigurado at naggangalit na sermon mula sa kanyang ina. Nadatnan niya itong muli na nakayuko sa kanyang makina, ngunit ngayon, ang nakalatag sa mesa nito ay ang pamilyar na barong Tagalog. Napakadedikado nito sa trabaho, tila ang buong mundo nito ay umiikot lang sa pagitan ng sinulid at karayom. Sir, mahina niyang tawag. Muli, tumigil ang ugong ng makina. Nang lumingon ito, ang mga mata nito ay ganoon pa rin, malalim at mahirap basahin, ngunit parang may bahagyang bawas sa lamig na nakita niya kahapon. O baka naman guni-guni niya lang iyon. Ara, sabi nito. Natandaan nito ang pangalan niya. Isang kakaibang kiliti ang gumapang sa kanyang tiyan. Para po sa inyo, sabi niya, inilalapag ang daladala sa isang maliit na espasyo sa mesa. Pasasalamat po sa pagtanggap ninyo kahapon. Tinitigan lang ni Theo ang supot ng pagkain, hindi gumagalaw. Sa isang sandali, inisip ni Ara na baka nagkamali siya, na baka nainsulto pa niya ito. Ngunit pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango. Salamat, sabi nito, ang boses ay mababa pa rin, ngunit may bakas ng pasasalamat. Upang basagin ang katahimikan, sumilik si Ara sa barong. Kamusta na po siya? Tanong niya, na parang isang pasyenteng nangangamusta. Malapit nang matapos, sagot ni Theo. Maselan ang tela. Kailangan ng ingat. Hinawakan ni Theo ang tela at napatitig si Ara sa mga kamay nito. Malinis ang mga iyon, ngunit may mga kalyo sa dulo ng mga daliri, mga marka ng kanyang propesyon. Ang mga kamay na iyon, na mukhang magaspang, ay gumagalaw ng hindi kapanipaniwalang hinahon at pag-iingat sa marupok na tela. May sining sa bawat galaw nito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ara si Theo, hindi bilang isang masungit na estranghero, kundi bilang isang alagad ng sining. Ang galing niyo po, hindi niya napigilang sabihin. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Theo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit sapat na para painitin ang mga pisngi ni Ara. Trabaho ko to, simpleng sagot nito. Nagsimula silang mag-usap. Mga usapang hindi sinasadya. Ikinuwento ni Ara ang pagiging nurse niya, ang mahahabang oras sa ospital, ang mga pasyenteng nagbibigay sa kanya ng lakas. Nakikinig lang si Theo, ngunit nakikinig itong mabuti. Nakita niya iyon sa paraan ng pagtango nito, sa paraan ng hindi pag-alis ng tingin ito sa kanya. Nang tanungin niya ito tungkol sa pagtatahi, doon lang nagkaroon ng tunay na kislap ang mga mata nito. Ikinuwento nito kung paano siya natuto mula sa kanyang ina, kung paano ang bawat damit ay maisariling kwento. Hindi lang ito tela at sinulid, Ara, sabi nito. Pagbubuo ito ng isang bagay na nasira. O paglikha ng bago mula sa simula. Habang nagsasalita ito, nakalimutan ni Ara ang kanyang kaba, ang pamamanhikan, ang bigat ng mga inaasahan sa kanya. Sa maliit na patahi ang iyon, sa harap ng lalaking ito, siya ay si Ara lang. Hindi anak ni Dolores, hindi nobya ni Richard. Si Ara lang. Kinailangan niyang umalis, ngunit nangako siyang babalik. At bumalik nga siya kinahapunan. Ngunit sa pagkakataong iyon, habang papunta siya, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Nakasilong si Ara sa labas ng tindahan, basang-basa ang lailayan ng kanyang pantalon. Bumukas ang pinto ng patahian. Pumasok ka muna, sabi ni Theo.
Sa loob, iniabutan siya nito ng isang malinis na tuwalya at isang tasa ng mainit na kape, kapareho ng kapeng dinala niya kaninang umaga. Umupo sila sa katahimikan, pinakikinggan ang lagaslas ng ulan sa yero. Ang hangin ay napuno ng amoy ng basang lupa at ng kape. Isang komportableng katahimikan. Tinitigan ni Ara si Theo habang nakatingin ito sa labas, sa ulan. Sa mga sandaling hindi nito alam na tinitingnan siya, nawawala ang pader na itinatayo nito. Nakikita niya ang isang bakas ng lungkot sa mga mata nito, isang bigat na hindi niya maintindihan ngunit nararamdaman niya. Sino ka ba talaga, Mateo Reyes? Tanong niya sa sarili. Mukhang may problema ka, biglang sabi ni Theo, hindi pa rin nakatingin sa kanya. Nagulat si Ara. Ha? Bakit mo naman nasabi? Ang mga mata mo, sabi nito, sa wakas ay lumingon sa kanya. Ganyan ang mga mata ng mga taong may mabigat na dinadala. Sa hindi malamang dahilan, gumaan ang pakiramdam ni Ara. Tila may isang taong nakakita sa tunay na siya sa likod ng mga ngiti. Ang nanay ko kasi, pag-amin niya. Gusto niya maging perpekto ang lahat para sa gabing iyon. Para sa akin. Akala niya ay husgahan siya nito, ngunit tumango lang ito. Naiintindihan ko ang pakiramdam ng mabuhay para sa ibang tao, sabi nito, at sa mga salitang iyon, naramdaman ni Ara ang isang malalim na koneksyon. Hindi siya nito kilala, ngunit naiintindihan siya nito. Nang tumila ang ulan, kailangan na niyang umuwi. Bukas, tapos na ang barong, sabi ni Theo bago siya umalis. May parte sa puso ni Ara na nalungkot. Ibig sabihin, wala na siyang dahilan para bumalik. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng matalim na tingin ni Aling Dolores. Nakapamiwang ito sa gitna ng sala. Saan ka na naman galing, Elara? Kanina ka pa wala, tanong nito, ang boses ay puno ng hinala. At bakit basa ang laylayan ng pantalon mo? Nakipagkita po ako kay Belle, inay, pagsisinungaling ni Ara, umiiwas ng tingin. Naabutan po kami ng ulan. Kay Bella, ulit ni Aling Dolores, ang mga mata ay naniningkit. Tatawagan ko siya ngayon din. Nanlamig si Ara. Nako, inay, wag na po. Baka busy po iyon. Umuwi na rin po ako agad. Hindi kumibo si Aling Dolores, ngunit ang titig nito ay nagsasabing hindi ito kumbinsido. Kinagabihan, hindi mapakali si Ara. Alam niyang may mali. Kinabukasan, sa huling pagkakataon, pumunta si Ara sa patahian. Mula sa malayo, natanong na niya si Theo, nakatayo sa labas ng pinto at nagpapahangin. Ngumiti si Ara. Ngumiti rin ito pabalik, isang maliit, totoong ngiti. Naglalakad siya palapit nang may naramdaman siyang kakaiba. Isang pakiramdam na pinagmamasdan siya. Lumingon siya sa paligid ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Nang makalapit siya kay Theo, nagkatawanan sila sa isang maliit na bagay na sinabi nito. Isang magaan at masayang sandali. Sa gitna ng kanilang tawanan, muli siyang lumingon sa kabilang kalsada. At doon, sa likod ng isang poste ng kuryente, nakita niya ito. Isang pamilyar na figura. Ang kanyang ina. Nakatayo si Aling Dolores doon, hindi gumagalaw. Kahit mula sa malayo, nakita ni Ara ang ekspresyon sa mukha nito. Isang nakakakilabot na pinaghalong galit, pagkadismaya at takot. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanila ni Theo, at sa isang iglap, alam ni Ara na ang munting, lihim na mundong natagpuan niya sa loob ng 3 araw ay malapit ng gumuho. Tapos na. Pinagmasdan ni Mateo ang barong na nakasabit sa isang manikin sa gitna ng kanyang patahian. Kung titingnan mo ito, hindi mo akalaing dumaan ito sa isang malagim na pinsala. Ang mga tahi niya ay pino, halos hindi makita, na para bang ang tela ay kusang naghilom. Ang borda ay muling buo. Perpekto. Ngunit para kay Theo, ang bawat tusok ng karayom sa telang iyon ay isang tusok din sa kanyang mga alaala. Sa loob ng 3 araw, sinubukan niyang isantabi ang katotohanan. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na trabaho lang ito. Isang paraan para kumita. Isang paraan para makita ulit ang mga mata ni Ara. Ara! Napabuntong hininga siya. Sa bawat pagbalik nito sa kanyang tindahan, sa bawat dalang kape at ngiti, unti-unting gumuho ang pader na matagal niyang itinayo. Sa mga mata nito, nakita niya hindi ang isang mayaman at problemadong kliyente, kundi isang babaeng nakakulong sa isang hawlang gawa sa mga inaasahan ng iba. Isang pakiramdam na alam niya.
Ngunit ngayon tapos na ang barong. Tapos na ang dahilan para bumalik pa ito. At kailangan niyang harapin ang katotohanang nakasabit sa kanyang harapan. Ang barong na iyon ay hindi lang basta tela. Ito ay isang multo. At habang naririyan ito, hindi siya matatahimik. Maya-maya pa, pumasok si Ara sa pinto. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng araw sa labas. Waod, bulong nito, ang mga mata ay nanlalaki sa paghanga habang nakatingin sa barong. Parang walang nangyari. Lumapit ito at marahang hinaplos ang manggas na dati punit. Teo, ang galing-galing mo, sabi nito, lumingon sa kanya, ang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Iyon na sana ang pagkakataon niya para sabihin, bayaran mo na lang at umalis ka na. Iyon sana ang madaling paraan. Ang paraan para protektahan ang sarili niya. Ngunit habang nakatingin siya sa mga mata nitong puno ng tuwa, isang tuwang hindi para sa kanya, kundi para sa lalaking pagsisilbihan ng barong na iyon, alam niyang hindi niya kaya. Hindi niya kayang basta na lang itong palampasin. May karapatan siyang malaman. At may karapatan din si Ara sa katotohanan. Maingat niyang inalis ang barong mula sa manikin at tiniklop ito. Inilagay niya ito sa isang malinis na kahon. Inabot niya ito kay Ara, na masayang kinuha iyon. Nang akmang tatalikod na ito para umalis, pinigilan siya ng boses ni Teo. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Napahinto si Ara. Dahan-dahan itong lumingon, ang ngiti ay unti-unting napalitan ng pagtataka. CJ. Tungkol saan? Itinuro ni Teo ang isang upuan. Umupo ito at umupo din siya sa tapat nito. Ang mesang naghihiwalay sa kanila ay tila naging isang malawak na karagatan ng mga hindi masabing salita. Huminga siya ng malalim. Tungkol sa barong na iyan. Napakunot ang noo ni Ara. Bakit? May problema ba? Wala. Maayos na siya, sabi ni Teo. Pero may kwento ang barong na iyan, Ara. Isang kwentong kailangan mong malaman. Nakikinig lang si Ara, ang mga mata ay nakatuon sa kanya. At nagsimulang magkwento si Teo. Hindi niya ito sinimulan sa galit o panunumbat. Sinimulan niya ito sa pagmamahal. Ikinuwento niya ang kanyang ama, isang simpleng guro na pumanaw noong bata pa siya. Ikinuwento niya kung paano ginawa ng kanyang ina ang barong na iyon gamit ang sarili nitong mga kamay bilang regalo sa kanyang ama. Ito ang tanging mamahaling bagay na pag-aari nila, ang simbolo ng kanilang pamilya. Nang magkasakit ang lola ko at kinailangan ng malaking pera para sa operasyon sa puso, wala akong ibang maisip na paraan, patuloy niya, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Ibebenta ko na sana. Iyon na lang ang natitirang mahalagang pag-aari namin. Ngunit may tiwala ako sa isang tao noon. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Ara. Mula sa pagtataka, napalitan ito ng pag-aalala. Ang nobya ko noon, sabi ni Teo, ang mga salitang iyon ay parang lason sa kanyang dila. Sabi niya, siya na ang bahalang magbenta sa isang kakilala niyang kolektor. Mas mataas daw ang makukuha niyang presyo. Ibinigay ko sa kanya ang barong, kasama ang lahat ng naipon kong pera. Nagtiwala ako. Tumigil siya. Ang sakit ng nakaraan ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Hindi na siya bumalik. Hindi ko na siya makontak. Nawala siya, kasama ang barong kasama ang lahat. Nalaman ko na lang na sumama na pala siya sa ibang lalaki. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ni Ara. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Teo. Teo, halos hindi marinig na sabi nito. Sino-sino ang mag-aasawa sa barong na to? Paano napunta sa kanya to? Hindi ko alam, pag-amin ni Teo. Baka ibinenta niya. Baka ipinamigay. Ang alam ko lang, Ara, ang barong na hawak mo ngayon pag-aari yan ng pamilya ko. Katahimikan. Isang mabigat, nakabibinging katahimikan. Kitang-kita ni Teo ang pagtakbo ng isip ni Ara. Ang pagkonekta sa mga tuldok. Ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang kahon. Ang takot na unti-unting gumagapang sa kanyang mga mata. Ang nobyo ko, nagsimulang magsalita si Ara, ang boses ay basag. Ang sabi niya sa akin, pamana raw ito sa pamilya nila. Mula pa sa lolo niya. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanilang dalawa. Isang kasinungalingan ang nabubuhay sa pagitan nila.
Napayuko si Ara, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Paano niya nakuha to? At doon, itinanong ni Ara ang tanong na pareho nilang kinatatakutan. Ang tanong na magiging susi sa lahat. Teo, sabi nito, nag-aangat ng mga matang puno ng luha at takot. Ano ang buong pangalan ng dati mong nobya? Huminga ng malalim si Teo. Oras na para sa huling piraso ng katotohanan, ang pirasong sisira sa lahat. Melissa, sabi niya, ang pangalan ay parang isang sumpa. Melissa Cruz. Nakita ni Teo ang pagkawala ng lahat ng kulay sa mukha ni Ara. Ang pagkabigla. Ang realisasyon. Ang sakit. Para siyang sinaksak at si Teo ang maihawak ng patalim. Ang babaeng nagdala ng bahaghari sa kanyang magulong mundo ay siya ring konektado sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Melissa Cruz. Ang pangalan ay umalingaw sa isip ni Ara na parang isang basag na kampana. Hindi. Hindi pwede. Si Melissa Cruz ang matalik niyang kaibigan sa ospital. Si Melissa Cruz ang nagpakilala sa kanya kay Richard De Vera.